Isa ang bulkan ng Taal sa mga pinagmamalaki ng lalawigan ng Batangas dahil ito sa nakakabighani at napakagandang mga tanawin. Lingid sa kaalaman ng karamihan, dahil sa biyaya ng Taal, maraming mga Batanggenyo mas pinipiling manirahan dito. Bunga na rin ng payapa at masaganang pamumuhay. Simula po nung unang panahon, Pulo ang tawag nila sa isla, isang malalim na salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay lugar sa gitna ng katubigan. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang bumago sa takbo ng buhay ng mga taga-Pulo. Mahigit 3 taon na nakalipas, ito ngayon ang kasulukuyang itsura ng isla. Tila bakas at sariwa pa rin ang naging pagsabog ng kahapon. Pero sa kabila nito, unti-unti na ring nasisilayan ang buhay sa paligid ng bulkan. Subalit ang tanong ng karamihan, nasaan na nga ba ang mga residente ng isla ng Pulo? Ako po si Helen Miranda, 40 years old, na dati nakatira sa Tabla, Pulo, Talisay, Batangas. Ngayon po ay kasalukuyang ako po ang pinaka-head dito sa Tumawe Evacuation Center. Ako po si Marilu Mendoza Mamerto, 37 years old. Nakatira ako dati sa Barangay Sitio, Tabla, Pulo, Talisay, Batangas. Sa kalukuyan ngayon na naninirahan kami sa evacuation dito sa Poblasyon 5, Motorpool, Talisay, Batangas. Dito sa evacuation ng Motorpool, may 43 families kami nakaregister sa LGU. Pero yung kabuuan ditong nasa loob ay meron kami na 59 families. Sa ngayon po, sir, is 286 individuals, 68 head of the family. Mahirap sa wala kaming bahay, wala silang bahay. Kung sa pakisama naman po, okay naman po kami, pare-parehas. Meron naman po talaga nagkakataon na magkakasamaan ng loob, pero yung pagkakaisa at samahan, magaling po. Pero yung sa sitwasyon po namin bilang evacuees, napakahirap po talaga ang maninirahan sa hindi mo sariling bahay po. Sir, sa totoo lang ho, nakikita nyo man kami minsan nakangiti, pero kami nahihirapan. Nahihirapan ho kami sa aming sitwasyon. Dangan lang ho ay wala talaga kaming ibang matitirhan, kaya nagtitiso kami dito. Yan tirahan po ngayon, dati po kami ay para lang po kami sa isa lang po yan na lawad po na tirahan. Ngayon po may sarili na kaming tent. Ang unang-una ho ay unang-una yung aming tirahan. Kasi sir, ito po ay puro tent. Ang dami na pong mga sira. Mga sirang tent. Tapos, yun yung aming tubig. Hirap din ho kami sa tubig. Sa loob ng 1 linggo, 1 or 2 araw kami nagkaka-tubig galing sa supply po ng galing school. Tapos yun, meron po kaming mga poso. Ang amin hang kuryente, sir, minsan nakakaproblema dahil nagkakasabay-sabay ang paggamit ay hindi nakakaya ng linya.
Dito po sa evacuation mula po February 2020 hanggang sa ngayon, okay naman po dito. Meron po kaming tubig. Ang kuryente lang po namin ay sadyang nag-overload kasi sa sobrang daming tao. Malaki ang iniwang epekto ng pagsabog ng Taal sa mga residente ng isla ng Pulo. At higit sa lahat, malaki ang naging pagbabago sa takbo ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po nga po pala si Virginia Valles Pornea. Kasalukuyan pong nakatira ngayon sa Motorpool. Ako po ay 53 years old na. Dati po kami nanggaling sa Pulo Island, Sitio Tabla, Pulo, Talisay, Batangas. Ay ngayon po kami sa kasalukuyan naninirahan ngayon sa evacuation center sa Motorpool. Talagang napakalaking kawalan sa amin. Dahil siyempre noong kami normal ang aming buhay, masaya kaming naninirahan sa Pulo. Malaki po ang pagbabago nun, sir. Unang-una nga po, adjust. Lahat ng bagay kailangan i-adjust mo. Tulad ng sa hanap buhay, sa pagkita mo ng pera. Tulad ko, before kasi vendor ako sa Taal, sa isla. Pagdating ko dito, iba yung takbo ng buhay ko. Sa pagkain din ho, mahalwan ho kasi doon kahit na yun ay pulo. Mahalwan din ho doon ang pagkain. Sa Pulo kasi doon halos hindi mo nabibilhin ang mga kumbaga isda. Lumusong ka sa dagat, may dala kang pante o panghuli ng isda. Dito sa bayan, siyempre kailangan mo ng pera, pambili ng mga kasi lahat naman dito binibili, kahit nga tubig eh. Sa Pulo naman, sumalo ka lang sa dagat, may panghugas ka na ng plato, may mga Ay dito, kung wala kang permanenteng trabaho, or sideline lang din, malakas ang out kaysa sa in. Sa kabila ng sakunang ito, maraming pribadong organisasyon maging ang gobyerno ang tumulong at patuloy na tumutulong para sa mga taga-Pulo. I am Reverend Father Jason Shapko. You can call me Father Jazz. I am the director of the Lipa Archdiocesan Social Action Commission, Incorporated, or you simply call LASAC. LASAC is an NGO. This is a non-stock, non-profit organization, and it is the social service arm of the Archdiocese of Lipa. If you wish a comparison of what LASAC is, think of the government. They do have the DSWD. For the church, it's LASAC, the Social Services of the Archdiocese. Taal volcano erupted in January 12, 2020. During that time, while I was there, that was the moment when I have to alarm the whole Archdiocese. I called on our radio station, made a flash report, and made an announcement. I had to deploy my staff together with our driver and our vehicle. Tumulong kami yung team na yon sa pag-rescue at pag-evacuate ng mga tao noon. Pero honestly, hindi siya sakop ng gawain ng LASAC dahil ang aming talagang programa is provision of relief goods and relief assistance. We established our command center. Officially, January 12 at 8 o'clock in the evening, we opened the Malasakit para sa Batangas Command Center, and we started calling for donation and called for volunteers. In the course of the interviews, nalaman namin, hindi naman lahat ng mga nasa Taal Island mahihirap. In fact, they are rich. Pinayaman sila ng turismo. Kaya nung pumunta sila sa Talisay, meron silang mga pera. So what we did was to encourage everyone. We will provide you materials for construction of your houses, but you have to secure the land.
And then, may mga livelihood projects tayo. We identified itong mga nasa Talisay for their malasakit artisans. Sila yung in their course of time na sila nagsasama-sama, gumagalaw ang mga kamay, gumagawa ng mga beads, mga bracelet, rosaries. And then, yun namang mga nasa ibaan, we provided them sewing machines at sila ang tinulungan namin na manahi. Sa mapagpalang araw, ako po si Bocala Credet Ambida ng ika-5 distrito ng probinsya ng Batangas. Major responsibilities of Sangguniang Panlalawigan. In aid of legislation, pwede silang gumawa at magpaganap ng mga programa na para sa mga nasalanta ng pagputok ng bulkan. We say that there's isang kalamidad na hindi inaasahang kagaya nito. Kahit may handa tayong pondo, kung masyadong malaki, ang bilang ng mga residenteng apektado, maaaring hindi sapat ang ating pondo para dito. Ngunit kapag tayo nagdeklara na tayo ay nasa state of calamity, yung mga pondo na pwede nating ilipat nang sa gayon ay magkaroon ng dagdag na tulong ang mga apektadong residente, ay ito po ay agad-agad iginawa ng probinsya ng Batangas. Of course, the call for help and call for donation. At ang nakakatuwa naman dito ay talagang nakita natin ang bayanihan ng mga Pilipino sapagkat hindi lamang mga taga Batangas ang nagbigay ng tulong, nagbigay din ng tulong ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, hindi lang sa ating bansa, maging sa labas ng ating bansa. What we did lang are supplemental budget, yung mga pagbibigay ng mga karagdagang pondo. But specific ordinance regarding doon, sinasakop na yun na nasyonal. Automatic na pagka pumutok ang bulkan, hindi ka pwedeng mangisda, hindi ka rin pwedeng, kasi nakakalason, may mga abo, pwedeng it could be dangerous to the health of those people na magkukonsume nito. Samantala, ang bayan ng Balete, na kabilang sa 3 distrito ng Batangas, ay isa rin sa mga mayroong nasasakupang barangay sa isla. Ngunit ang kinalalagyan ng kanilang mga residente ay may malaking kabaliktaran mula sa mga taga-Talisay. Ako nga po pala si Kunsyala Marlene Ladicho na taga-barangay Kalawit. Sa kasalukuyan po naninirahan ngayon sa Joeyville Subdivision, Makina, Balete, Batangas. Kami po ngayon sa survey po ay 1.7 na po kami. Nang kami po nasa isla Palaang, kakaunti pa po kami noong mga 1.3 lang. Ay dumami na po nang dumami kami ngayon. Dahil kami po ay simula 2014, tapos hanggang ngayon ang kasalukuyan. Dati po ito, project po ito ni Mayor Hidalgo, yung nabubuhay pa siya. Tapos po, talaga ang kasalukuyan hong tumulong sa amin, nung time hong inaayos po ito, dati pong Vice Mayor, si Mayor Maralin. Nung po siya iba, siya po talaga ang natulong sa amin para po maisiayos agad itong pabahay na ito. Ito po ay 2014, nandito na po ang iba naming mga kababayan dahil ang iba po nagtatrabaho, nag-aaral. Sa kasalukuyan naman, ang amin pong pamumuhay dito ay medyo may maganda na po kaming tirahan. Dahil kami naman po ay kumpleto sa may facilities nga, may basketballan, tapos mayroon na po kaming chapel. Na, yung pong chapel namin, pinatayo po ng mga barangay official sa barangay Kalawit. Ganun pa man, patuloy pa ring inaasikaso ng lokal na pamahalaan ng Talisay sa National Housing Authority upang mapabilis ang pagtapos ng mga pabahay para malipatan na sa mas lalong madaling panahon. Nakita po na namin siya, may 93 housing yun na may mga bintana ng ibang-iba, may mga pinto. Yung iba wala pa. Bali po sir, tulad kahapon, magkakaharap po kami doon kahapon sa munisipyo. Patuloy ho yung pag-follow up sa taga-NHA na sana ay mas mapabilis pa yung paggagawa doon sa housing project po para kahit pa paano is makita namin yung resulta na kami ay
malapit na nga lumipat. Sa kakulangan din naman ng budget at ang medyo mabagal din ang proseso sa pabahay. Ilang taon na kami nag-aantay, magtatatlong taon na. Siyempre, hindi rin naman nila dahil kulang nga sila sa budget. Actually, sa tunay po, hindi po talaga kami na makakalipat kami 2023 sa sinasabi nilang tentative na March. Tentative pa man siya pero sa palagay po namin talagang hindi pa po. Sa palagay ko sa panahon ngayon, mahirap lang ibalik dahil siyempre kung makikita mo lang aming lugar sa ngayon, talagang parang hindi na siya matitirhan. Dahil talagang yung parang lumaki na lalo ang mga bitaka, yung mga kanal-kanal. Tuyo-tuyo na yung Tapos ngayon talahiban na siya, wala na siyang makikita na Tapos ang lalaki na ng bato na Para kaya hindi mo masasabing makakabalik pa ulit kami. Pero sana naman kung mas gusto namin doon tumira. Parang mas pa doon maaliwalas, parang mas magandang tumira pag gayon tahimik. Ang inaano nga lang namin, hindi na nga namin mababalkan dahil ayaw na nila nang pabalikin lahat ng tao. Hindi na po siguro siya. Gawa ng pinagbabawal na po ang taal. Pero kung sakasakali po na mangyayari na, ibalik po yun. Bakit po ba hindi kami babalik sa pinagmulan po namin? Masasabi ko lang po sa kanila na sana nga po huwag silang mapagod na tulungan kaming naapektuhan ng mga taal victim. Talaga pong napakalaking tulong po na gawa niya po sa aming mga kabarangay. Hindi po nila kami pinabayaan nung time na sumabog po ang bulkan. Mula naman po sa munisipyo, talagang nagpapasalamat po kami sa ngayon dahil nagkakalinaw na po yung aming pabahay. Don't lose hope, and don't lose hope to the government, and don't lose faith spiritually, because that will keep them together. The government will always be on their side, whatever the government can do para tulungan sila. And if ever they cannot go back to their old lives, they can start anew. They can start something that will keep them going. Kailangan nilang bumangon. Kailangan nilang bumangon mula sa ash of the Taal. And from there, they should rise. And from there, kailangan nilang mag-move forward. Hindi naging madali para sa marami ang pag-ahon mula sa pinsalang iniwan ng Taal. Sa tutuusin, marami pa rin ang pilit na inilalaban ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Dahil kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na ito na ang bago nilang kabanata.